ito. So close na natin to. Okay, ngayon is gagamitin natin ang pinababawal na technique. So titingnan muna natin dito sa higher time frame, which is dalawa lang ang ano ito, either aakyat or bababa. Ika-cancel ko muna to, i-close ko to, tapos yan confirm. Pagkatapos ng confirm na yan, siyempre lalabas na yan dito. Is 350 natin yan. Yung pin natin is 350 natin. Either 60% confirm. So ngayon gagamitin natin ng 60%. Ayun, confirm natin. So for that reason 100% natin to. And then let's go. Let's do this. Okay. Okay, let's do. Ayan o. So ang liquidation niya is 44,600. 44,600 around 44,600. So ibig sabihin pala every 6 is okay, let's go. If babagsak ba to or hindi. Let's go this. Sa tingin ko naman is mayroong pagsisil pa nito. Kasi ito is ceiling area to eh. So ceiling area possible. Ito na yung pinaka mataas niya, 44241. 44241. 44241. So meron tayo negative 16 dyan. Okay, confirm natin yan. So ang natira na lang sa atin is, alam nyo, natira na lang is around 44. Let's go. Lakasan ng loob. Sige, antayin natin to. Matalo, magkano yung natalo ko? Around is 30. So kailangan natin mag-gain ng mas mahigit yan. So boosting natin yan. If ever naman bumabato sa 43 is makagain ako dito ng 107. So it is good. Subukan natin to. Let's go. Post ko muna, pakita ko mamaya kung ano resulta ito. Ang tawag ng iba nito is revenge trading. Pero para sa akin is okay naman, pero kung sugal ang pan mo is all in muna. Yun yun. Pero hindi pa to kasi hindi pa ako nag 125 times. So unti-unti lang. Mababawi din yun ang talo. Niwala lang tayo. Kasi itong paggamit ng boosting, okay naman siya kapag may nakita kang weakness dun, is another 50% na naman. Ang pinakasagad nito is 125 times, pero pinagbabawal to eh. Kasi isang pagkamali, ubos lahat. So dito mayroon naman akong stop loss. So example, makukuha ito 50%. Is $50 na lang matira sa akin. Okay lang. Okay lang naman. At least careful na tayo sa sunod na tira natin. Yun lang. Ayun, malapit na makuha yung stop loss. Pero pumato lang siya dito. Ayun na nga. Kuha ng stop. Ayun. 341 yung liquidation. Entry price is 1. Entry price ko is 44192. So 44192, napakalapit lang to tingnan natin. So around 100
4.9 lang yung difference niya sa points. Sa micro pips 150. So goods pa to. So ito na yung pinaka last. Ito na, pag hindi to tumama, so wala na. So tanggapin mo na lang ang katotohanan na talo ka. So yun lang. Kasi nakikita ko sa 15 minutes eh. If bumagsak to, is malaki yung pagbagsak niya. Either 40, lagay nga ito sa kuan 44. Ayun na, nagsimula na siya mag down. Hope na bababa to. If makabawi ito sa trade na to, is balik naman tayo doon sa 8 leverage. Yun lang yun, simple. Yun lang, let's go, let's play the game. Kasi nga naniniwala ako babalik itong price dito within this range. Yun ang paniniwala ko. Sana is tama yung paniniwala ko na babalik siya dyan. Antayin ko mag 12 PM. Yun na the best. 11 yun or 12. Yun na, bumaba na yung kuhan price. So alam na akong bumagsak na yung market around 80, 60, 70 na percent. Ayan na nga, masyadong pagbagsak ng market ha. Ito yung mga sinasabi kong galawan ni BTC. Ayan o, masyado pang maaga para mag cancel dito. Tayo natin, tayo ng isang candle. 3 minutes na lang, 1 minute na lang para maglipat ng another candle si 5 minutes time frame. So ayun na, naka 112 na tayo na 130, 60. So bawi na lahat, okay na tayo dito. So close na natin to. So ayun na nga, nakabalik tayo sa 104. So which is good trade pa rin. So ito yung position ko. So ito yun 21. Ito malaki yung talo ko, ito malaki yung panalo. So nakabalik ako dito sa position ko na to, which is good. So nakabalik ako sa 100. So ayun, alam ko may potential pa itong pabagsak nito, pero okay na ako dyan. So see you for the next trade.